Masayang bati, mga Oferians. Ang mensahe na ito ay para sa mga Sabbath keepers at bilang tugon na rin sa mga katanungan. As an overview, sinasagot ng video na ito yung mga tanong tulad ng paano ba ang tamang pagsunod ng Sabbath? Bilang paunang sagot, depende po yan sa Sabbath. Iba-iba po ang Sabbath. May weekly Sabbath at may special Sabbaths. Iba-iba din ang level or degree for each Sabbath. Ipagpaumanhin nyo ang occasional redundancies ng content as we gradually organize this complicated topic. Bilang guiding principle, basahin natin ang Deuteronomy chapter 4, verse 2. Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of Yahweh your Elohim, which I command you. Maliwanag na sinabi na unawaing mabuti ang utos, huwag dadagdagan, huwag babawasan. Kung ang pagkakaunawa nyo sa reckoning ng isang araw na 24 hours ay siya ding reckoning ng bawat Sabath, malaki po ang problema nyo. Una, kailangang alamin kung aling Sabath ang pinasimulan sa sunrise at aling Sabath ang pinasimulan sa sunset. Which is which? Kailangan ding malaman na posibleng magkaroon ng double Sabbath sa isang araw. Makikita mo lamang yan kapag nagplotting ka na ng mosaic calendar for the year. Pangalawa, para sa mga tagapagturo, mahalagang pansinin ang context ng Sabbath na ipinag-uutos para maunawaan ang reckoning. Tulad na lang halimbawa ng weekly Sabbath, isang utos na ang context ay ayon sa creation at kung paano ito ipinasunod sa panahon ni Moses. Exodus chapter 20, verse 9 to 11. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of Yahweh your Elohim. In it thou shalt not do any work, for in 6 days Yahweh made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and rested the seventh day. Wherefore Yahweh blessed the Sabbath day and hallowed it. Maliwanag na ang context of reckoning ng weekly Sabbath ay ang creation sa Genesis. Sa loob ng 6 na araw, nilikha ng Ama ang sanlibutan. So kung ano ang reckoning ng creation, yun din dapat ang reckoning na gagamitin para sa weekly Sabbath. Ngayon, we found out na lahat ng Sabbath ay naka-default ang reckoning sa regular reckoning ng one day that traces back to creation. Ang tanging exception ay ang Day of Atonement na matatagpuan sa Leviticus chapter 23 verse 28 hanggang 32. Verse 32, It shall be unto you a Sabbath of rest, and ye shall afflict your souls in the 9th day of the month at even. From even unto even shall ye celebrate your Sabbath. Ano po ang observance? Sunset to sunset ng anong Sabbath? Day of Atonement.
Ang verse na ito ang hinuhugot ng mga Sunset Saturday keepers at itinatapal sa weekly Sabbath. Hugot, tapal. Hindi po ganyan ang pag-aaral ng law para lang patamain ang nais na doktrina. Para hindi malinlang ng mga Saturday Sunset keepers, titigan niyong mabuti ang context ng Leviticus chapter 23 verse 28 hanggang 32 para makita nyo itong mga sumusunod na rason bakit hindi pwedeng itapal ang rules ng Day of Atonement sa weekly Sabbath. Number 1, ang tumatakbong topic mula sa verse 28 hanggang verse 32 ay tungkol sa Day of Atonement. Hindi po tungkol sa weekly Sabbath. Watch out, Saturday Sunset believers. Huwag niyo pong hugutin ito para itapal sa weekly Sabbath upang patamain ang inyong doktrina. Number 2, ang word na Sabbath sa verse 32 ay singular. Hindi sinabing Sabbaths para isalin nyo ang weekly Sabbath. Number 3, ang ibinigay na basis of reckoning para sa weekly Sabbath ay ang creation event sa Genesis. Huwag niyong tatapalan ng instruction mula dito sa Day of Atonement. Ibig sabihin, kakaiba sa lahat itong Day of Atonement. Ito ang nakikita naming dahilan. Bakit ginawa itong sunset to sunset? Mayroon po kasing fasting or pag-aayuno ang Day of Atonement. Hindi lang po basta Sabbath. Hindi ka kakain during the Sabbath. Involve po ang physiological functions ng katawan. Magkakaroon po ng adjustment sa metabolism and digestion. Ito ang analysis bilang wrap-up natin para sa unang topic nitong video. Number 1, ang reckoning ng 1 day o 24 hours bilang standard unit of time ay naka-fix sa sunrise ayon sa creation event. Number 2, ang reckoning naman ng Sabbath ay depende sa klase ng Sabbath na ipinag-uutos. Ngayon, as a conclusion, Sabbath reckoning uses the default reckoning of the 24-hour day cycle unless otherwise a different time is specified as in the case of the Day of Atonement. Tagalog, ang paggunita ng Sabbath ay alinsunod sa standard reckoning ng 24 hours bilang isang araw, maliban na lang kung may ibang oras na ibinigay. Bago tayo magpatuloy, kailangan muna nating unawain ang salitang servile work dahil bahagi po yan ng Sabbath terminologies. Lumitaw ang salitang servile work sa King James Version and maybe on other versions written in the Old English literary style. Example, Leviticus chapter 23 verse 7. Tungkol po ito sa unleavened bread. In the first day, ye shall have a holy convocation. Ye shall do no servile work therein. King James Version po yan. Sa ibang versions, ganito ang nasusulat. On the first day, hold a sacred assembly and do no regular work. New International Version po yan. Ang salitang regular work ay ambiguous, nakakalito at hindi mo mauunawaan ang kahulugan. Maliban na lang kung tingnan mo rin ang ibang versions kung saan ang nakasulat ay servile work. Ngayon, ano ang term na servile work? Simply put, working in the context of a slave-to-master relationship. In modern day, we call that employee-employer relationship. Tagalog, anumang uri ng gawain na ginagawa ng isang tao ayon sa relasyong alipin at amo. In short, mga gawaing may kaugnayan sa pangangamuhan, paninilbihan, worker or empleyado, basta trabaho kapalit ng anumang uri ng kabayaran, yan ang servile work. Ang critical factor po sa servile work ay ang mga sumusunod. Number 1, mayroong employee-employer relationship o worker-to-master relationship. Number 2, payment for services rendered. Kasama po ba ang self-employed dito? Yes. Kasi ang pagtatrabaho mo
is for the same purpose to derive an income. So pasok po yan sa servile work. Para ma-appreciate nyo ito, gagamit kami ng isang simpleng example. Kunwari si Maria ay isang stay-in na katulong or maid ng isang mayamang matanda. Kapalit ng sweldo na kanyang tinatanggap ay ang kanyang paninilbihan sa kanyang amo. Kahit ang pag-idlip sa tanghali ay hindi niya magawa dahil oras-oras ay nagpapatimpla ng kape ang kanyang amo. Lahat ng ginagawa ni Maria sa kanyang among matanda, kapalit ng sweldo, ay tinatawag na servile work. Ngayon, here comes the issue about Sabbath. Nagpaalam si Maria na ibigay sa kanya bilang pangilin ang Sabbath ng, kunwari, Feast of Unleavened Bread. Kahit hindi siya makakaalis dahil naka-stay-in siya, basta sa araw ng Sabbath, hiniling niyang huwag siyang pagtrabahuin. Sinabi ni Maria na kahit bawasan ang kanyang sasahurin para sa araw na yon, ay okay lang sa kanya. Pumayag naman ang amo. Ngayon, imagine nyo ang senaryo. Si Maria ay nakaupo sa salas, walang ginagawa dahil araw ng kanyang Sabbath. No servile work. So, hindi magawa ng amo na utusan si Maria. Napipilitan ang matanda na magluto ng kanyang kakainin. Pausad-usad ang matanda papuntang kusina upang magtimpla ng kanyang kape. Pero, hindi niya mautusan si Maria dahil meron na silang kasunduan. Walang sahod si Maria sa araw na ito. Walang paninilbihan na mangyayari. So, ganyan po ang sitwasyon. Ngunit, naawa si Maria sa matanda. Nakita niya kung paano itong nahihirapan sa kanyang pagkilos. Nakonsensya at nahiya si Maria, kaya siya na lang ulit ang gumagawa ng dapat gawin para sa matanda. Tuloy ang kanyang pagsilbi kahit araw ng Sabat, sa kabila na may kasunduan na sila. Tanong, nagkakasala ba si Maria ng violation dahil ginawa niya pa rin ang pagsilbi sa matanda during the Sabbath? Ano po sa palagay nyo? Marahil marami sa inyo ang magsasabi na, yes, magkakasala siya dahil hindi naman siya inuobliga na kumilos. Pinayagan na nga siyang makapagsabath, pero pinili niya pa rin magsilbi sa kanyang amo. Sa technical and legal sense, tama po kayo. Wala nang obligasyon si Maria na gawin ang dati niyang ginagawa dahil nagkaroon na nga sila ng kasunduan. Ngunit, sa biblical sense, hindi po nagkasala si Maria. Ulitin ko, sa biblical sense, wala pong kasalanan si Maria kahit itinuloy niya ang pagsilbi sa matanda as if walang nangyaring Sabat. Ito ang rason. Number 1, nagpaalam si Maria na siya ay mag-celebrate ng Sabat. Number 2, pinayagan siya ng amo na mag-off para sa kanyang Sabat. Ibig sabihin, ang slave-to-master relationship ay lifted and suspended. Sa araw na yon, ang matanda ay hindi amo at si Maria ay hindi katulong or maid. Ang pagsilbi ni Maria ay hindi nag-qualify as servile work dahil suspended nga ang employee-employer relationship sa araw na yon ayon sa kanilang kasunduan. Number 3, ang ginawa ni Maria na paghahanda ng pagkain at kape ng kanyang amo ay hindi dahil siya ay nangangamuhan, kundi dahil naaawa siya sa matanda. Ang actions ni Maria ay hindi out of servitude, kundi out of love. And love is the foundation of the law of Moses. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 22 verse 39 hanggang 41. The second most important commandment is like it. Love your neighbor as you love yourself. The whole law of Moses and the teachings of the prophets depend on these two commandments. Huwag niyong kalimutan na ang verse na yan ay pinipilipit din ng mga alagad ni Pablo. Wala na daw law kasi ang law ay love. Ayaw niyong basahin ang karugtong. The whole law of Moses and the teachings of the prophets depend on these two commandments.
So kung pag-uusapan natin how you execute love, babalik ka sa law of Moses. Huwag nyo kaming paandaran ng mga palusot ninyo. Ngayon, balikan natin si Maria. Magkakasala lamang si Maria kung gagawin niya ang gaya ng paglalaba na pwede namang ihintay na matapos ang Sabbath. Bakit? Kasi may nakalagay na keep the Sabbath holy. Maraming nagtatanong sa amin, ano daw ba ang mga bawal gawin sa araw ng Sabbath? Hindi po namin magagawang isa-isahin sa inyo ang bawat gawaing bawal. Ngunit bibigyan namin kayo ng simpleng guidelines. Kailangang maunawaan ninyo na iba-iba ang degree of requirement according to each Sabbath. I-categorize natin ang mga Sabbath for purposes of clarity. Tawagin nating first degree, second degree, and third degree. Mas mabigat ang third degree. Sinuri namin ang iba't ibang Sabbaths maliban sa sabbatical year at ginawa natin ng analysis ayon sa nasusulat sa Leviticus chapter 23. Ito ang resulta. Number 1, bawal ang servile work sa lahat ng uri ng Sabbath. Kung ikaw ay may katulong sa bahay, bigyan mo ng day off. Kapag pinagtrabaho mo ang katulong, pareho kayong may paglabag sa Sabbath. Number 2, hindi lahat ng Sabbath ay may absolute at mandatory na pamamahinga. Ibig sabihin, ang ipinagbawal lamang ay ang servile work. Number 3, ang pinakamahigpit na Sabbath ay ang sa Day of Atonement. Bawal ang servile work at anumang gawain, physical and mental rest and fasting ang hinihingi. Number 4, ang sumunod na challenging na Sabbath ay ang sa weekly Sabbath. Bawal ang servile work or paninilbihan, mandatory din ang pamamahinga, ngunit hindi kasing higpit ng sa Day of Atonement. Mamaya, lilinawin namin yan. Number 5, para sa mga natitirang Sabbaths na hindi pa namin binanggit, servile work lamang ang ipinagbawal. In short, maluwang ito kumpara sa weekly Sabbath at Day of Atonement. Kung i-categorize natin sa tatlong level or degree ang requirements, ito ang first degree. Ipinagbawal ang servile work or pangangamuhan kasama ang mga gawain bilang self-employed. Automatic ang command na keep the Sabbath holy sa lahat ng klaseng Sabbath. Set aside muna ang iba't ibang agenda na walang kinalaman sa pagpapakang banal ng Sabbath. Yan po ang first degree Sabbath. Ngayon, example ng first degree Sabbath. Feast of Tabernacles on the 15th day of the 7th month. Leviticus chapter 23 verse 34. Speak unto the children of Israel, saying, the 15th day of this 7th month shall be the feast of tabernacles for 7 days unto Yahweh. On the first day shall be a holy convocation. Ye shall do no servile work therein. Maliwanag, ang 15th day of the 7th month ay ang first day ng Feast of Tabernacles kasi declared na ito as no servile work. Pero pansinin na mayroon silang gagawin sa araw ng Sabbath na yan. Hindi talaga rest as in rest in its literal meaning. Inutusan sila na on the first day ng Feast of Tabernacles ay mangolekta sila ng mga branches at lagyan ng dekorasyon ang kanilang mga kubo-kubo. Basahin natin, verse 40. And ye shall take you on the first day the boughs of goodly trees, branches of palm trees, and the boughs of thick trees, and willows of the brook. So maliwanag, declared nga na Sabbath, no servile work, pero hindi declared as absolute rest dahil may mga ipinagagawa sa kanila. So, we decided to call this and categorize this Sabbath as first degree Sabbath. So, huwag po kayong maniniwala dyan sa mga Pariseo at Hudyo-Hudyuhan na nagsasabing hindi pwede magluto sa araw ng Sabbath. Ang tanong, aling Sabbath yung hindi pwedeng magluto?
hindi nila klinaro. Dumako tayo sa second degree Sabbath. Example, weekly Sabbath. So ito yung every 7 days. Ano ang bawal? Servile work. Over and above ng ipinagbawal na servile work, iniutos ang keep it holy. Iniutos din ang magpahinga. Iwasan ang iba't ibang gawain, mga agenda na pwede namang ipagpaliban sa kinabukasan. Tanong, pwede ba ang short distance na biyahe? Yes, para makarating sa pagtitipon kung ito ay within your province lang naman at hindi exhausting ang biyahe. Kung malayo, planuhin ito ng mas maaga. Travel 1 day ahead. Isa pang tanong, pwede bang magluto sa araw ng weekly Sabbath? Hanapin natin kay Moses ang sagot dyan. Ang mga Jewish ngayon ay may doktrina na hindi daw pwedeng magluto dahil bawal magpaningas ng apoy sa araw ng Sabbath. Gentile talaga. Ginagamit nila ang Exodus chapter 35 verse 2 hanggang 3. 6 days shall work be done, but on the 7th day there shall be to you a holy day and a Sabbath of rest to Yahweh. Whosoever doeth work therein shall be put to death. Ye shall kindle no fire throughout your habitations upon the Sabbath day. Focus tayo sa verse 3. Ye shall kindle no fire throughout your habitations upon the Sabbath day. Translation, ganito kasimple, huwag magpaparikit ng apoy sa inyong mga tahanan sa araw ng Sabbath. Unang libadura. Ang ibig daw sabihin ng salitang kindle ay hindi lamang ang pagpapasimula ng apoy, kundi pati ang pagpapaningas ng apoy. Pinalalabas nila na patayin ang apoy sa araw ng Sabbath. Pangalawang libadura, dahil hindi daw pwedeng magpaningas ng apoy, kaya bawal daw magluto, patong-patong na libadura. Here is the truth. Number 1. Wala kayong makukuha na verse sa Biblia na ipinapatay ni Moses ang mga ilaw at apoy sa fireplace sa araw ng Sabbath. Number 2, tandaan ninyo, winter to summer, nasa disyerto sila nagpapaikot-ikot noon at nasa mga tent lamang nakatira. Number 3, nagsusunog ang mga pari ng insenso at mga sacrifices sa templo kahit sa araw ng Sabbath. May apoy. Number 4, panahon ng Misaya, hindi sinabing ipinapatay ng Misaya ang ilaw noong ginanap niya ang Sabbath ng Passover. Mali ang interpretation ng kindle no fire on the Sabbath. Nilagyan ng libadurang interpretasyon nitong mga Pariseyo ang kautusan. Narito ang interpretation ng Ophirian Heritage Conservatory. Ang ibig sabihin ng do not kindle ay huwag gagawin ang pagpaparikit ng apoy sa araw ng Sabbath. Hindi po dapat ipakahulugan na dapat walang apoy sa araw ng Sabbath. Hindi po ganun ang utos. Mauunawaan nyo ang kautusan kung aalamin mo ang aktwal na kahulugan ng salitang kindle sa panahon ng mga Israelites na nasa disyerto noong panahon ni Moses. Ang pagkindle noon ng fire ay very laborious. Pinagtutulong-tulungan po yan ng mga kalalakihan. Salit-salitan po sila para tuloy-tuloy ang pagkakaskas ng 2 bato o kaya 2 kahoy hanggang uminit at mag-apoy. Yan ang proseso ng pagkindle, kaya ipinag-utos na huwag niyong gagawin yan sa araw ng Sabbath. Gawin niyo yan bago mag-Sabbath at alagaan na huwag mamatay ang apoy. Itigil po ang libadurang doktrina dahil walang sinabi si Moses na dapat walang apoy sa mga tahanan during Sabbath. Hindi niya papatayin sa lamig ang mga sanggol, lalo na kung winter at sila ay nasa wilderness at nakatira lamang sa mga tent. Bigyan namin kayo ng circumstantial evidence na
Nagluluto ang mga Israelites noon sa wilderness kahit araw ng Sabbath, lalo na't wala naman silang mga sophisticated na lalagyan ng pagkain para hindi mapanis. Panahon ng mga Israelites, araw-araw, tuwing umaga, namumulot sila ng mana. Note, ang context dito ay raw mana, hindi pa luto, lulutuin pa lang. Ang sabi ni Moses, yung para lang sa isang araw ang ipunin, huwag magtitira para sa kinabukasan. Ngunit may matitigas ang ulo, kumuha na ng marami, sinakob ang hanggang para sa kinabukasan. Ano ang nangyari sa itinira para sa kinabukasan? Nabulok, nagkaroon ng uod. Nagpagalitan sila ni Moses. Lumipas ang araw, padating na ang Sabbath. May bagong instruction ulit sa kanila. Dublihin ang pupuluting mana dahil walang darating sa araw ng Sabbath. Sinunod ito ng mga tao. Yung itinira nilang mana para sa Sabbath ay hindi nabulok, hindi nagkauod. Note ulit, raw mana ang itinira nila, hindi pa luto. Ngayon, saan ba galing ang doktrina na kailangang lutuin mo na ang lahat ng kakainin para sa araw ng Sabat? Alam nyo ba kung saan nanggaling ang doktrinang yan? Na-misinterpret nila ang Exodus chapter 16 verse 23. He said to them, "This is what Yahweh has commanded. Tomorrow is a day of solemn rest, a holy Sabbath to Yahweh. Bake what you will bake, and boil what you will boil, and all that is left over lay aside to be kept till the morning." Yan ang na-misinterpret ng karamihan. Akala nila ang itinira ng mga Israelites para sa Sabbath ay niluto na muna. Hindi po. Simpleng translation niyan ay ganito: lutuin ang dapat lutuin, ang iba ay itira para sa kinabukasan. Hindi pa nila iniluto ang para sa hanggang kinabukasan. Wala pong advanced cooking na nangyari. Kapag itinuloy mo sa verse 24, makikita mong hilaw or hindi iniluto ang itinirang mana para sa kinabukasang Sabbath. Basahin natin. "And they laid it up till the morning as Moses bade, and it did not stink, neither was there any worm in it." Yung paglalarawan na hindi nagkaroon ng uod ang nagbibigay ng clue na ang itinira nila ay raw, uncooked mana. Kaya nga, ikinumpara doon sa mana na nagkauod kinaumagahan. Ngayon, paano nila kakainin ang itinirang mana para sa araw ng Sabat? Hilaw ba nilang kakainin? Hindi po. Pairalin ang common sense. Niluto nila yon sa araw ng Sabat kinabukasan. Malinaw na hindi totoo ang doktrinang bawal magluto sa araw ng weekly Sabbath. Take note po ha, weekly Sabbath ang pinag-uusapan natin dito. The truth is revealed by the circumstances sa panahon ni Moses. Huwag po nating dagdagan, huwag nating bawasan. Isa pang example para sa second degree Sabbath. Makikita nyo ulit na pwedeng magluto. Yan ang high day ng Feast of Unleavened Bread. Day 14 at day 20 ng month of Aviv. Declared po ito as no servile work. Sabbath. Pero, pwede mo bang linisin ang iyong kusina, alisin ang anumang may libadura, ihanda ang tinapay na walang libadura para sa Passover kinagabihan? Yes, ganyan po ang nangyari sa Israel. Sabbath po ang day 14, pero nagkatay pa sila ng tupa, naglinis ng kusina, itinapon ang mga libadura at nagluto ng tinapay. Ayon mismo sa instruction ng Ama. Basahin natin. Pansinin ang mga ginawa nila sa day 14 ito ng Aviv. Exodus chapter 12 verse 6. Pansinin, nagkatay pa sila ng tupa. "And ye shall keep it up until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it
in the evening. Sa verse 8, naghanda ng tinapay na walang libadura para sa gagawing Passover. Definitely, ito ang first day ng unleavened bread. Basahin natin. And they shall eat the flesh in that night, roast with fire, and unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Yan ang ipinagawa sa kanila. Abib 14 po, first day of unleavened bread, Sabbath, nagkatay ng tupa, nagluto ng tinapay. Exodus chapter 12, verse 16. Tingnan natin. And in the first day, there shall be a holy convocation, and in the seventh day, there shall be a holy convocation to you. No manner of work shall be done in them, save that which every man must eat, that only may be done of you. Maliwanag, ipinagbawal ang anumang uri ng gawain, maliban dun sa mga gawain upang makakain. Otherwise, it is a rest day. So anong category nito? Second degree, rest day, pero allowed ang pagluluto. So far, sa pag-analyze natin, kapag commanded ang no servile work, tapos commanded din ang rest, pero allowed ang pagluluto, second degree plus ang category. Pasok dyan ang unleavened bread at ang weekly Sabbath. Bakit may nilagay tayong plus? Kasi may mga iba pa pong utos, keep it holy, magkaroon ng convocation, etc. Ngayon, pag-usapan natin ang third degree Sabbath. Isa lang ang nakita naming Sabbath na higit pa sa weekly Sabbath ang requirement. Yan ang Day of Atonement. Verse 28, and ye shall do no work in that same day, for it is a day of atonement, to make an atonement for you before Yahweh your Elohim. Verse 31, ye shall do no manner of work. It shall be a statute forever throughout your generation in all your dwellings. Very absolute po ang sinabi, huwag gagawa ng anumang gawain. Lahat itigil, no exception. Verse 32, it shall be unto you a Sabbath of rest, and ye shall afflict your souls. In the 9th day of the month at even, from even unto even, shall ye celebrate your Sabbath. Sana napansin nyo ang distinction ng Sabbath na ito. Tingnan nyo, nakalagay, Sabbath of rest. Specific po, Sabbath of rest. Hindi lang sinabi na no servile work, kundi Sabbath of rest. So bakit tinawag namin itong third degree Sabbath? Kasi maliban sa pagbabawal ng servile work, mayroong mandatory na pagpapahinga. At hindi lang basta pahinga, ang sabi ay huwag gagawa ng anumang gawain. No exception. Kung sa second degree ay allowed pa ang pagluluto, dito sa atonement ay bawal. At higit sa lahat, ipinag-utos ang fasting or pag-aayuno, afflict your souls. Third degree plus ang Sabat na ito. Sisiguraduhin namin mailabas agad ang instruction para dito sa Day of Atonement upang inyong mapaghandaan. Meron lang kaming haharapin na isang paghahamon. Hindi namin ito palalampasin dahil hindi po OHC ang hinahamon niya dito. Okay lang kung kami ang hinamon personally or kung yung OHC. Pero dahil ang hinahamon niya na dito ay mismong ang Spirit of Elijah at ang Spirit ng ating Elohim, kaya hindi namin ito palalampasin na hindi sagutin. Muli po kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na nagsusubaybay at sumusuporta sa OHC channel. Para sa new subscribers, welcome to the channel. At para sa lahat ng new brothers and sisters natin, mga nabaptized worldwide, welcome to the covenant. Be blessed. Shalom.